Proverbs chapter 6. Okay, magsisimula po ang ating pagbasa sa verse number 16. Proverbs chapter 6, beginning verse number 16. Siguro po ang gawin natin, sabayan po ninyo ako sa aking pagbasa. Proverbs chapter 6, verses 16 to 18 o to 19. Okay, Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. Kung nakita na, let me know by saying amen. Okay, everybody now, begin. These 6 things that the Lord hates, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that sweep the running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Consider what the Lord hates. Consider what the Lord hates. Let us pray. Our gracious, loving Father, we would like to again thank you and praise you for this very beautiful evening. Thank you sapagkat kami po'y merong pagkakataon na muling makapakinig ng iyong banal na salita upang makapag-aral sa iyo pong nais na matutunan ng bawat isa po sa amin. Lord, nawa bigyan po namin ng pagpapahalaga ang mensaheng ito sapagkat ito po ay seryosong bagay, sapagkat ang pag-uusapan namin ang mga bagay na ikinagagalit mo, Panginoon. Ang mga bagay na kung titingnan ayon sa iyo pong salita ay abomination. Ito po ay abomination, Panginoon, sa iyo. Kaya we want to learn this message, Heavenly Father. Please, Lord, bigyan mo kami ng teachable and tender heart. Nawa, kami po ay magpasakop sa authority ng iyong salita. Ito po aming Panginoon, ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so para sa akin po, this message is very serious. Kasi imagine, ang ating pong tutukuyin, yung mga bagay na kung saan kinapopuotan ng Panginoon. Mga bagay na ikinagagalit ng Panginoon. So, sino ang magsasabi na ito po hindi seryosong bagay? So, para sa akin, ito po ay sensitive na bagay. Ibig sabihin, talagang medyo ang pag-uusapan natin dito, damdamin ng Panginoon. Yung pwedeng nakakasakit sa puso ng Panginoon. Kaya ngayon po, sa ating magiging pagtalakay, pansinin nating muli. Ang sabi po, mga kapatid, these 6 things that the Lord hates, yes, 7 are an abomination unto him. A proud look, i-line up natin ho, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So mga kapatid, mga minamahal, kung tutuusin, hindi po mahirap unawain. Sapagkat tukoy na tukoy po ng writer kung ano po talaga ito. Kaya nga sabi ko, dito natin mabibigyan ng pansin ang mga Kristiyano na talagang para sa kanila, importante kung ano po ang mararamdaman ng Panginoon. So bago po tayo magbigay pansin doon sa mga bagay na dapat nating i-consider patungkol sa Diyos, magandang ito muna ang pansinin po natin. What the Lord hates. Ano po ang mga bagay na kinapuputan ng Panginoon? Dito makikita natin na meron pong tinatawag na divine hatred. Diba? Kasi meron po tayong ikinukonsider na divine jealousy. Diba? Yung godly jealousy na tinatawag. Now, the same thing. Sa usapan ng galit, sa usapan ng kapuutan, makikita nyo po sa Bible na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang galit. Aware po ba tayo dyan? Particular po ba tayo dyan? Halimbawa po mga kapatid,
Dumating po doon sa punto na ang kasamaan ng mga tao nakaabot na po sa harapan ng Panginoon. Ito po ay ekspresyon na talamak na, sobra na ang kasamaan ng tao. So ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang galit sa pamagitan ng pagbibigay po ng judgment sa bayan. So mga kapatid, mga minamahal, importante na ako at ikaw ay magkaroon ng kamulatan na ang Diyos ay nagagalit. At ito po ay ipinakita mismo ng ating Panginoong Kristo na nung ginawa pong bahay, tulisan, yung pong bahay panalanginan, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang galit. Ang ating pong Diyos ay mayroon pong damdamin. Kaya dapat ating pong matutunan ang mensaheng ito. Ilang mga bagay po ang binigyang pansin dito po, mga kapatid. Actually po, the two words that I would like all of you to consider is the word hate and abomination. Yung kinapuputan ng Diyos at yung karumal-dumal sa Panginoon. Pagka ho sinabing karumal-dumal, I believe madali pong maintindihan. Ito po ay minsan itinutulad po nila doon sa idea nung kasuklam-suklam. Diba? Yung pong mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Mga bagay na kung saan, mga kapatid, ay napaka masasabi nating disgusting sa ating pong Panginoon. So, it is good to somehow listen and learn from this message sapagkat yung pong masasabi po nating galit ng Diyos at yung pong line-up na ito ay bagay na nakakalungkot mang sabihin. Nakikita kahit sa mga Kristiyano. Diba? Ito po ay mga bagay na nakikita sa mga Kristiyano. Halimbawa lang po, para sa pag-establish natin, sa usapang attitude, sa usapang pagsasalita, sa usapang pag-uugali. Mga kapatid, meron po mga binigyang pansin po dito, a proud look, diba? A lying tongue, and hands that shed innocent blood. Pag sinabi nating proud look, mga kapatid, it refers to arrogance. Diba? Ibig sabihin, yung self-exaltation. Isang hindi magandang tanawin sapagkat sa deklarasyon ng Bible, kinapupuutan ng Panginoon, yun daw pong mga pagiging arugante, yung pong pagtataas ng ating mga sarili. So, a proud look. Mga kapatid, dapat yung maintindihan na ang usapang pride dethrones God. Diba? And enthrones self. Ang usapan po ng pride at ng pagiging proud, ito yung inaalis mo ang Diyos sa kanyang trono at iniluluklok mo ang sarili mo sa trono. Ito ho yung kalagayan na ikaw ang nasusunod. Ito po yung kalagayan na hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Na ipinipilit po natin ang ating mga sariling kagustuhan. Mga kapatid, ang isang bagay na dapat natin pong matutunan ay ang laging magpakababa sa harapan ng Panginoon. Ano po ang sabi? God resisted the proud. Tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo. Maganda ang boses mo. Kumakanta ka, pero ikaw ang naglalagay ng sarili mo sa trono. Mga kapatid, hindi ka kinalulugdan ng Panginoon. Sa ating pong alam na salita, mga kapatid, nakakadismaya sa Diyos yung mga palalo, nakakadismaya sa Diyos yung mga mayayabang, yung pong may kakayahan at ang kanyang kakayahan ay ginagamit niyang dahilan upang tingnang mataas ang kanyang sarili imbis na bigyang kapurihan ang Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong magandang maintindihan sa kinapupuutan ng Panginoon, isa po rito ay ang pagiging arugante. Okay? High-mindedness, haughtiness, diba? Yan po ang mga hindi kinalulugdan ng Panginoon. Usapang pag-uugali, usapang pagsasalita, a lying tongue. Yung pagsisinungaling, mga kapatid, kasama po rito yung tinatawag na deception.
Kasama rito yung tinatawag na exaggeration, di ba? And falsehood. Ibig sabihin, pagka po sinabi nating a lying tongue, ang pinag-uusapan dito ay yung pandaraya. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging exaggerated. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay yung pong pagiging bulaan. Okay? Deception, exaggeration, and falsehood. A lying tongue. Yan po ang sinabi. Mga kapatid, sa katotohanan, nagre-reflect po yung nature ng ating Panginoon. Pero sa kasinungalingan, maliwanag po na ang deklarasyon ng Bible, ang sinungaling at ang ama ng sinungaling ay ang dyablo. Kaya po, ito ay isang bagay na kinapuputan ng Panginoon na sinasabi mong anak ka niya, pero sinungaling ka. Anak ka niya, pero ikaw ay nandaraya. Diba? Kumbaga mga kapatid, naaalala ko po si Ananias at saka si Sapphira. Diba? So, nung sila po'y humarap kay Peter, pinalabas nila na ibinigay nila ang lahat ng pinagbila ng kanilang lupa, kasinungalingan. At ang pinakamotibo nito, sila po, dahil sa kanilang pride, ayaw po nila na sila ay malagay doon sa hindi magandang katayuan para ang maging dating natin, magaling din tayo, magkaisa tayo. Ibenta natin yung lupa, ang ating mga ari-arian, tapos kunin natin yung kalahati, palabasin natin. Nagkasundo pa sila bulaan. Ito po ay bagay na kinapuputan ng Panginoon. Mga kapatid, how about hands that shed blood? Diba? Importante rin po na ating pong medyo bigyang pansin na yung pong nagbububo ng dugo doon po sa mga inosente, diba? So ito po ay ilan sa mga bagay na binigyang pansin. Ito yung may kinalaman sa pag-uugali, ito yung may kinalaman sa pagsasalita, pero meron din pong kinalaman sa kasalanan sa usapin ng puso, mga kapatid, at nung kung paano po umiiral ang ating pong mga gawi at gawa sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga po, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief. Simpleng-simple po, mga kapatid. Alam natin na kung ang pag-uusapan po, ang kasalanan, dito nang galing yan sa puso. Diba? Hindi po pwedeng right away. Lalabas po yan. Dito po nagpapasimula ang lahat. Ito po ay usapin ng puso. Ibig sabihin, bago mo pa magawa ang isang bagay, minabuo ng plano. Parang premeditated, mga kapatid. Hindi po pwedeng nabigla lang ako, nahandoon yan. Nasa puso natin yan. Kaya nga, importante po ngayong gabi na ito ay ating pong suriin. And then, feet that be swift in running to mischief. Ang ibig sabihin, yung bang walang pakundangan. Diba? Yung bang ang dali-dali para sa atin. Na kahit mali, kahit masama, hindi po pinag-uusapan dito yung pong gumagawa ka lang ng mali, kundi na-enjoy mo ang maling ginagawa mo. Diba? Merong mga taong ganon, na alam naman nilang wala sila sa tama, pero parang enjoy na enjoy pa sila. Alam naman nila kung ano ang tama, at hindi nila piniling gawin ang tama, at masaya pa sila na hindi nila ginagawa, yung hindi nila ginagawang tama. Mga kapatid, kaya nga isang bagay po na dapat pakaingatan natin yan. So kasalanan na may kinalaman sa pag-uugali at pagsasalita. Kaya kasalanan na may kinalaman sa puso, mga kapatid. At kasalanan na nagwawasak sa buhay maging ng iba. Diba? Sin that destroy others. Ito po yung sinabing, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So, ito po mga kapatid ay ilan sa mga bagay na gusto kong mabigyang pansin po natin because for me, para sa akin po, bilang mananampalataya, hindi natin dapat i-take lightly ang bagay na ito sapagkat ang sabi po, ang ginamit na salita, these 6 things that the Lord hate, ye 7 are an abomination unto Him. Malaki ang problema mo, malaki ang problema natin, malaki ang problema ng isang tao na nagsasabing Kristiyano pero wala siyang pakailam sa mga bagay na galit ang Panginoon. Parang anak,
Anong klaseng anak ka na walang kwenta, wala kang pakialam sa galit ng magulang mo? 'Di ba? Actually po, isa to sa manifestation ng tinatawag nating rebellious heart. 'Di ba? Yung pagkakaroon po ng rebellious heart. Kaya dito po mga kapatid, tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin natin. Matapos nating isa-isahin po yung pong 6 na bagay na kung saan kinapuputan ng Panginoon. At ang sabi po, 7 are an abomination unto Him. Again, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Please consider what the Lord hates. Amen? So, paano? Number 1, be aware. We need to be aware. Dapat alam natin kung ano ang hindi kinatutuwa ng Diyos. Dapat aware ka kung saan nagagalit ang Panginoon. For better understanding, it is just, you can consider po kung ang pag-uusapan, kailan ka ba pinagagalitan ng nanay mo? Kailan ba nagagalit ang tatay mo sa'yo? Ang mga magulang mo. Di ba? Kapag ka ikaw, nagmamalaki na, kapag ka ikaw ay sinungaling, kapag ka ikaw ay mapag-imbento ng mga bagay-bagay, kapag ka ikaw ay mapanira ng iba, mga kapatid, napakarami pong bagay na dapat nating maintindihan, and I believe it is an advantage if the believer are aware doon sa mga bagay na kinapuputan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, we need to take this message seriously. Ang nagiging problema po sa maraming mga mananampalataya, umaattend ng church, para bang ritual, para bang routine, para bang mechanical. Wala na eh. Hindi na sila particular sa pakikinig. Yung bang ang idea, mga kapatid, hindi na nabibigyan ng weight ang mga sinasabi ng Panginoon. Doon po nagsisimula ang problema. Pagka nagiging shallow na po ang trato mo sa sinasabi ng Panginoon. Sabi ko nga, yung sasabihin pa lang ng Panginoon, dapat ito po ay seryosohin mo, di lalo na yung mga kinagagalit pa ng Panginoon. To listen to the message of God is very important. More so, di ba? We should treat it as, more important kapag ka po ang sinasabi, yung mga hindi gusto ng Diyos. Are we aware? Doon sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa atin. Diba? Yung hindi ba natin pagsunod? Hindi ba kayo aware na hindi natutuwa ang Panginoon dyan? Yung pagmamalaki, yung katigasan ng puso. Mga kapatid, yan po'y manifestation ng pagiging proud. Yung hindi ka marunong makinig. Yung hindi ka mapagsabihan. Yung hindi ka mapasunod. Pride yan, mga kapatid. So kaya nga sabi ko, kauna-unahan sa binanggit. Yung pagiging arugante, mayabang, mapagpalalo, mapagmataas, mapagmalaki. Yan po, mga kapatid, ay kapuot-puot sa Panginoon. Ang tanong ko po, aware ba tayo dyan? Be alarmed. Diba? Mga kapatid, hindi lang tayo dapat aware sa kung ano ang mga kinapuputan at kung ano ang karumal-dumal sa Panginoon. Kung ano yung hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ano yung hindi kinalulugdan ng Panginoon. Hindi lang tayo dapat aware dyan. Dapat aware din po tayo sa katotohanan na meron pong mga pananagutan ang mga susuwaya. So be alarmed. Medyo maalarma naman po tayo, mga kapatid. So napakahalaga po na ito ay ating pong matutunan. And then, avoid. We must avoid ito pong lahat ng ito. Galit pala ang Diyos sa mayabang eh. Di ba? Hindi na ako magyayabang. Hindi ba? Simple as that. Hindi naman natin kailangan magpakalalim sa theology.
Hindi po natutuwa ang Diyos na mayabang ka. Nagagalit ang Diyos na mayabang ka. Nagagalit ang Diyos na palalo ka. Nagagalit ang Diyos na masuwayin ka. Nagagalit ang Diyos na sinungaling ka. Nagagalit ang Panginoon doon po sa ating pong mga masasabi nating pagbububo ng dugo. Nagagalit ang Panginoon sa paghahasik natin ng hindi pagkakaintindihan. Nagagalit ang Diyos sa ating mga pagkakagalit. Nagagalit ang Diyos sa ating hindi mga pagkakasundo. Nagagalit ang Diyos doon sa mapanulsul ka ng iba. Nagagalit ang Diyos doon sa kampi-kampi. Ang tanong, aware ka ba talaga dyan? Kung aware ka talaga dyan, naaalarma ka ba? At kung talagang naaalarma ka, iniiwasan mo na ba? Anong itatawag natin sa anak na alam na niyang ikinagagalit ng magulang niya, pero tuloy-tuloy pa din? At ano rin ang itatawag natin sa anak na hindi aware kung saan nagagalit ang kanyang magulang? Anong itatawag natin sa Kristiyano na hindi aware sa mga bagay na kinagagalit ng Panginoon? I believe, mga kapatid, isang malaking advantage para sa isang Kristiyano na aware siya sa kung saan hindi natutuwa ang Panginoon. Aware siya sa mga bagay na hindi kaluguran ng Diyos. Aware siya sa mga bagay na nagdudulot ng galit sa puso ng Diyos. Aware po ba tayo? Sabi ko nga, kung aware tayo, ang tanong, naaalarma ba tayo? Teka, hindi natutuwa ang Diyos dito sa pagmamalaki ko. Hindi natutuwa ang Diyos dito na sarili ko ang itinataas ko. Hindi natutuwa ang Diyos dito na nagkakampi-kampi tayo. Hindi natutuwa ang Diyos dito na ako ay bulaang saksi, na nandaraya ako, na ako ay talagang masasabi nating exaggerated. At nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo ng isa't isa. Naaalarma ba tayo? Kaya tingnan niyo po yung pinaka-progress, mga kapatid. Kailangan aware ka. At dapat, kung aware ka, maalarma ka. At kung totoong naaalarma po tayo, i-avoid natin. Consider what the Lord hates. Di ba kahit sa inyong mag-asawa, mahalaga sa relasyon yung alam mo na kung ano ikagagalit ng asawa mo. Anak, dapat importante sa iyo kung ano yung ikagagalit ng magulang mo. Members, sana alam natin kung anong ikagagalit ng pastor nyo. Sana alam natin kung anong ikagagalit ng Panginoon. And then maalarma tayo at magkaroon tayo ng kapasyahan na iwasan natin kung saang bagay sa buhay natin na nagagalit ang Panginoon. Kasi alam nyo naman po na ang dapat ultimate goal natin is to always please God. Amen? Dapat lagi nating bigyang kaluguran ng Panginoon. So ang pinag-aaralan natin, ikinagagalit ng Panginoon. Ang pinag-aaralan natin yung mga abomination sa Kanya. Kaya natin pinag-aaralan yan para ma-i-avoid natin, para maging aware tayo, maalarma tayo at i-avoid natin. Mga kapatid, because I believe, as believer, we need to consider what the Lord hates. Yes. Sa pagkukonsider natin, sa conclusion ito, ano ang dapat? Number 1, consider His heart. Medyo pahalagahan naman natin ang puso ng Diyos, mga kapatid. Diba? Consider His heart. Mahalaga po na ang Kristiyano, partikular at may pagsasaalang-alang sa puso ng Diyos, sa maaaring maging epekto sa puso ng Diyos. Kung masasaktan ba natin siya, kung ang Diyos ay ating pong madidisplease, dapat tayo po ay concerned dyan. Consider His heart. Consider His holiness. Mga kapatid,
Kaya po dapat nating iwasan ng lahat ng yan, sapagkat yan po ay lihis at labag sa kabanalan ng Panginoon. Knowing that our God is holy, then we need to live also a holy life. We need to be holy too. Kapuot-puti. Lakad na hindi matuwid eh. Lakad na lihis eh. Lakad na masama. Tapos sinasabi natin, Kristiyano tayo. Sinasabi natin sa Diyos tayo. Pero hindi natin isinaalang-alang yung ating pong Panginoon sa usapin ng kanyang kabanalan. Mga kapatid, consider His heart. Consider His holiness. And consider His honor. Ating pong isaalang-alang ang kanyang karangalan. May pagmamalaki mo ba magulang ng anak mo matigas ang ulo? May pagmamalaki mo ba magulang ng anak mo binibigyan ka ng sakit ng kalooban? Hindi po ba mga kapatid, napaparangalan ng Diyos kapag ka ang mga Kristiyano napaparangalan? Ang ibig sabihin, ang ating patutuo, paano ikakarangal ng Diyos ang mga mananampalataya na sinungaling? Paano ikakarangal ng Diyos ang mga Kristiyanong mandaraya? Paano ikakarangal ng Panginoon ang mga Kristiyanong matigas ang ulo? Paano ikakarangal ng Panginoon ang mga palalo at mapagmalaki ang mga Kristiyano na siya ang gustong laging nasa pedestal, na siya ang gustong nasa trono? Kung gusto natin na bigyang pansin ang puso ng Diyos, mga kapatid, ang kabanalan ng Diyos at ang karangalan ng Diyos, itong mga bagay na tinatalakay natin ngayon ay atin pong isa-isang tabi. Consider His heart. Consider His holiness. And consider His honor. Pag alam nating madidismaya ang Diyos, huwag nating gawin. Kapag alam natin, kung alam nating madidisplease ang Diyos, huwag nating gawin, mga kapatid. If it is disgusting, mga kapatid, sa Diyos natin, huwag nating gawin. Kaya nga sabi ko po, napakagandang paalala nitong mensaheng ito, because I believe the reason why Solomon gave emphasis dito po sa lahat ng bagay na ito, ang kanyang pinaka-intensyon ay ang maging aware tayo, maalarma tayo at maiwasan natin ang lahat ng ito. At ang Kristiyanong matuwid ang kaisipan, ang dapat, ang consideration niya, the heart of God, the holiness of God, and the honor of God. So dito may isip nyo na tuwing nagsisinungaling tayo, nakaka-dismaya po sa Diyos yan. Hindi napaparangalan ng Diyos ng kasinungalingan at pangdaraya. Yung pong pagiging bulaang saksi, yung pong exaggeration. Ewan ko, na-share ko na po ba sa inyo na ang talagang problema ng maraming churches ngayon na dapat nating medyo i-deal, una po yung tinatawag na the sense of entitlement. Yung kailangan, di ba? Ang emphasis ng kanyang buhay, his position. Ako leader eh. O hindi ba proud look? The sense of entitlement. Ikalawa, the sin of envy. Yung kasalanan ng pagkainggit. Ang biblical at ang spiritual, rejoice with them that do rejoice. Mga kapatid, wala tayo sa paligsahan. Hindi natutuwa ang Diyos, mga kapatid, na kanya-kanya tayo, nabahagi po tayo. Sabi ko nga, sa victory na lang gaano natin kadalas na pinag-aaralan ang tungkol sa usapin ng pagkakanya-kanya, ng pagkakabahagi. Tapos mag-evaluate tayo, wala na bang ganon? O matigas pa rin yung spirito ng iba? Hindi, basta. Mga kapatid, please. Please. Hindi nyo ko pwedeng sabihin nagpapatama kasi aware naman po ako Ito po'y turo talaga ng salita ng Diyos. And in fact, kahit hindi ako aware, sigurado naman tatama itong mensaheng ito Dahil yan nga po ang problema ng napakarami mga churches. The sense of entitlement, the sin of envy, and the selfish expectation.
Isang malaking problema po yan. Di ba? Yung bang puro pang sarili. Dapat sa akin, dapat ako. Mga kapatid, and the senseless exaggeration. Ano po yung idea ng senseless exaggeration? Yung mga maliliit na bagay, napapalaki. Yung mga pwedeng maayos, pinalalala. Mga kapatid, minsan yun ang problema. Simpleng sugat, kakalkalin mo. Ang pangit ng salita no? Kakalkalin Pero nangyayari po yan, mga kapatid Di ba? Anong paalala ng komersyal? Huwag mong kabutin. Lalala. Pahirin mo ng kaladril. Di ba? Yun po, mga kapatid. Minsan po, hindi natin naiisip na nagko-contribute tayo sa ikalalala. Samantalang sa Biblia, dapat maging instrumento ka sa ikapapayapa. Kaya itanong mo, nakalinya ba? Diba? Yung pong sowing discord to the brethren, hindi ba yun po yung tinuturo dito? Kaya nga mali po yung kampihan Diba? Kung may lalapit po sa inyo na magsasabi ng problema sa iba, kapatid, kung Diyos ang pag-uusapan, ayaw ng Diyos na palalalain nyo yan, iayos natin kaagad. Abangan na natin saan ba siya dumadaan. Para ayusin natin ang problema. Kayo naman Diba? Para ayusin natin kasi pagtatagalin pa ba natin siya? Hindi ganun. Dapat pagtatagalin pa ba natin yan? Diba? Pababayaan ba nating lumubog ang araw sa sama ng loob natin, sa galit natin? Mga kapatid, hindi nga lang araw buwan-buwan Tapos proud ka pa. Tapos ikaw pa nagagalit kapag pinapaalalahanan ka. Proud look. Ang magandang Kristiyano, yung Kristiyanong nagkakamali at marunong umamin sa pagkakamali. Ang lalong magandang Kristiyano, hindi lang yung nagkakamali at marunong umamin sa pagkakamali, kundi marunong kumilala at humingi ng tawad pag nagkakamali. At ang pinakamaganda sa mga Kristiyano, yung nagpapatawad kasi alam niya na siya rin nagkakamali. Yung magpatawad tayo sa mga nagkakamali sa atin. Yung magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Kasi tayo rin naman nagkakasala at nagkakamali rin. Kaya, pasensyahan nyo na kung dumalaw pa ako dito para maibahagi ito sa inyo. Mukhang tuwan-tuwa kayo doon sa pagka nagka-diferensya. Abangan mo kaagad! Tambangan mo, alamin mo kung saan dumadaan. At sabi mo sa kanya, sa Espiritu ng Panginoon, ayusin na natin yung problema natin. Diba? Ganun po mga kapatid. Alam niyo po, napakalaking advantage sa church kapag ka po yung mga puwersa pinagsama-sama natin para sa kapurihan ng Diyos, para sa advancement ng gawain ng Panginoon. Kaya, balikan natin yung talata, sabay-sabay. Ready? Begin. These 6 things that the Lord hate, 7 are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, the hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among many brethren. Question, wala ba sa mga nandirito ngayon ang meron pong ganitong problema? Proud look? Hindi ko po problema yan. Kasi kung titignan mo sa church na to, ako pinaka-humble. Mga kapatid, tutukan niyo po. Tanong niyo sa Panginoon, Lord, wala ba akong problema nito? Proud look? Wala ba akong problema ng ganito, yung lying tongue? Hindi ko pa problema to, yung hands that shed innocent blood, yung heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies. Hindi ba ako nagsosow ng discord? Tayo po tayo mga kapatid. Kahit nasa online po kayo at narinig niyo po ang mensaheng ito, kasama po tayo.
take this message seriously. Malaki po ang problema kapag ka ang Kristiyano, sinabi po ng salita ng Diyos na kinapupuutan ito ng Panginoon, pero sa atin, mababaw nating itatrato. Malaking problema po yun. Kung sabi ng Diyos, problema yan. Galit ako sa mga deceiver. Galit ako sa mga nag-exaggerate. Galit ako doon sa mga kabulaanan. Galit ako doon sa kapalaluan. Galit ako doon sa masamang lakad. Galit ako doon sa mga nangdadamay ng iba. Galit ako sa nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo. Galit ako. Kung galit ang Diyos at ayos lang sa iyo, ang laki ng problema. So, ang gusto ko pong sabihin, kung ngayong gabi ito, na-realize natin ang mga kinapupuutan ng Panginoon, let us humble ourselves before the Lord and ask for His forgiveness. Magmamatigas pa tayo sa Kanya? Nakukonvict pa ba tayo, mga kapatid? Tinatablan pa ba tayo ng salita ng Diyos? Maroon pa po bang weight sa atin? Yung pong mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin? Yung pong kinapupuutan niya? Yung bagay na hindi niya ikinatutuwa? Baliwala ba sa atin yan? Anong klaseng anak tayo? Anong klaseng Kristiyano tayo? Kung wala tayong pakailam sa puso ng Diyos, kung wala tayong pakailam sa kabanalan ng Diyos, at wala tayong pakailam sa karangalan at kararangal ng Panginoon, magmamatigas pa rin ba tayo? Why not humble ourselves before the Lord? Ngayon, sandaling ito, Lord, forgive us. Lord, forgive me. Malinaw na malinaw po ang mensahe. Hindi ako makakakanlong. Isa po ako sa Kristiyano na hanggang ngayon may sama ng loob. Isa po ako doon sa nilulunod ng aking galit. Isa po ako sa hindi ko na mamalayan. Kapahayagan pala ng pagmamalaki ang aking pagmamatigas, ang aking pong pagiging self-righteous. Why not humble yourself before the Lord tonight? And convince God. Gaano na karami yung hindi mo binabati, nakapatiran ngayon? Gaano karami na yung mga iniiwasan mo, yung wala ka ng delight na makapellowship mo? Godly ba yan? Sa Diyos ba yan? Sinasabi ko sa inyo, sa dyablo po yan. Sa dyablo po ang pagkakabahabahagi. Sa dyablo po ang pagmamalaki. Sa dyablo po ang pagmamatigasan. Sa dyablo po ang pagiging dahilan ng ikaapag-aaway-away. At kinapuputan po ng Panginoon yan. Hindi ka dapat maging kasangkapan ng kaaway ng Diyos para mangyari at magawa ang mga ikagagalit ng ating Panginoon. Hindi ka dapat maging kasangkapan ng kaaway ng Diyos. Sige po. Pinaunawa sa atin ang mensahe, ang kapalaluan, ang pagsisinungaling, ang pandaraya, ang pandaramay ng iba, yung pagkakaroon ng mga masamang kaisipan, yung paghahasik ng pagkakabahabahagi. Pinakita po ng Diyos ngayong gabi sa atin. Sa madaling salita, hindi po natutuwa ang Diyos na meron kang kadiferensya. Hindi natutuwa ang Diyos na meron kang kaalit. Ang gusto ng Diyos, hanggat maaari, kung anuman ang po pwede mo magawa, live peaceably with all men. Follow peace with holiness, without which no man shall see the Lord. Dakilang Diyos, sa kapangyarihan pa rin po ng salita mo ang aking pagtitiwala. And I know that your word will not return unto you void. Lord, thank you. Thank you for telling us tonight yung mga bagay na hindi mo po ikinalulugod.
yung mga bagay na kung saan ikinagagalit mo, Panginoon. Galit ka at karumal-dumal sa iyo. Lord, thank you. And please help us. Give us grace na talagang ibaba namin ang sarili po namin upang kami po'y sumuko sa iyo at sumunod sa kung ano po ang kalooban mo. Bless your people, O Lord, I pray. And please, hawakan mo po ang Victory Fundamental Baptist Church. Nawa, Panginoon, maging mulat kami na imbis na ma-maximize ang potential ng church na ito, sometimes because of our pride, yung pong self-centeredness, yung pong entitlement, yung pong expectation, envy, exaggeration, Lord, linisin mo po ito sa church na ito. Nagmamakaawa kami sa iyo, Panginoon. Nawa ay makasulong ang church na ito na maalis ang lahat ng mga balakid, Panginoon. And thank you, Lord, for rebuking us tonight. Thank you, Lord, for talking to us through your word, Heavenly Father. Bless each and every one of us, O God. And please, mahayag po sa buhay ng bawat isang impact ng mensaheng ito. Thank you so much, Heavenly Father. Lord, pagalingin mo po si Pastor Andre. I-provide mo po ang kanilang pangangailangan. Kilusin mo po ang responsable sa nangyari po sa kanya. Kilusin mo rin po ang puso ng mga kapatiran upang ma-accomplish po ang napakalaking halaga na kinakailangan. Panginoon, hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng karunungan at gabay kay Pastor Ronald. Ingatan mo po siya, si Ma'am Annie, ang kanilang pamilya. Panginoon, salamat po sa mga itinayo mong mga leaders sa church na ito. And I pray na ang kaisahan ng puso, ang pagkakasundo, ang pagtutulungan, ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, ito po nawa ang maghari sa church. At bawat may ministry, Panginoon, higit mong kakitaan ang kababaan ng loob. Ang bawat ginagamit mo, Panginoon, higit na kilalanin ang biyaya mo sa aming mga buhay. Panginoon, hiling ko po ang mabungang resulta ng hamon at mensaheng ito. Hiling ko po, dakilang Diyos, ang seryosong pagtanggap ng iyong mga anak sa mensaheng ito. Salamat po, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo pong naging paggabay sa amin. At sa pagpapahintulot mo na muli po akong makapagministeryo sa mga taong ito na alam mo kung gaano po kamahal, Panginoon. Muli po, dakilain mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan. At dinggin mo po ang samo ng aming mga puso sa paglapit namin ito. Ito po aming Ama, ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Thank you so much. Pastor Ronald, o kung sino po yung in charge, please.